Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 1. Si tatay ang unang hakbang. Daddy, masakit. Mamamatay na ako. Hindi ako tumatanggap ng paggamot, okay. Ayoko nang masaktan ng ganito. Ayokong gumastos ka ng pera sa akin. Pwede mo ba akong iuwi? Gusto ko nang umuwi, gusto ko na talagang umuwi. Sa loob ng ICU ward, isang maliit na B*D ang nakahiga doon. Ang dating Maislan at magandang maliit na mukha ay kasing putla ng papel, ngunit patuloy na umaagos ang dugo mula sa bibig at ilong, na may mga batik na dumudugo sa buong B*D. Isang maliit na kamay, gamit ang lahat ng lakas nito, hinawakan ang kamay ni Ricardo Willis na may malalaking mata na puno ng sakit at pag-aatubili na iwan ang kanyang ama. Namumula ang mga mata ni Ricardo, at pakiramdam niya ay tinutusok ng karayom ang kanyang puso. Ang sakit ay 10,000 beses na mas malala kaysa sa sugat ng kutsilyo sa kanyang kaliwang bato. Nora, magpakabait ka. Gagawa talaga ako ng paraan para gumaling ka. Kapag gumaling ka na, iuuwi kita at gagawa ako ng fried chicken wings para sa iyo, okay? Hinawakan ni Ricardo ang maliit na kamay at pinunasan ng luha habang nagsasalita. Nagsisinungaling ka. Alam kong hindi ako magagamot. I-save ang pera. Kapag namatay ako, kailangan mo pang mabuhay. Daddy, huwag mo na akong gugulin pa. Habang nagsasalita siya, pilit na iniangat ng maliit ang kanyang maliit na ulo at hinubad ang isang hugis dragon na jade pendant sa paligid ng kanyang N*X. Walang silbi itong jade pendant na isusuot ko. Hinayaan kong isuot mo ito at pagpalain ka. Ang jade pendant na ito ay relic na iniwan ng ama ni Ricardo. Sinasabing ito ay isang heirloom na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa pamilya Willis at may kakayahang iwasan ang sakit at maiwasan ang kasawian. Matapos magkasakit si Nora, inilagay ni Ricardo ang jade pendant sa maliit, umaasang pagpalain siya. Ngunit ngayon, tila ang lahat ng pagsisikap na iwasan ang sakit at kasawian ay pawang mga pangarap lamang. Pagkarinig ng mga salitang ito, naramdaman ni Ricardo na hiniwaan ng kutsilyo ang kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang jade pendant na nagdadala pa rin ng init ni Nora, walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. 5 taong gulang pa lamang si Nora ngunit mature na para sa kanyang edad. Kung gaano siya naging responsable, lalo itong napunit sa puso ni Ricardo. Parang may bukol sa dibdib niya na hindi siya makaubo, nababaliw siya. Sinundan ng kanyang anak na babae ang kanyang walang kwentang ama at hindi kailanman nasiyahan sa kagalakan ng mundong ito, iiwan ba niya sila? Hindi. Hindi pwede. Kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay at reputasyon, sisiguraduhin niyang patuloy na mabubuhay ang kanyang anak. Ginoo Willis, naubos mo na ang bayad sa huling pagkakataon. Itutuloy mo ba ang paggamot? Kung gagamit kami ng espesyal na gamot para sa kondisyon ng iyong anak, marahil ay makakatagal pa siya ng ilang araw. Baka makakita pa tayo ng matching bone marrow donor nitong mga susunod na araw, walang ekspresyong tanong ni Jason Saunders kay Ricardo. Librehin mo. Siyempre treat mo siya. Hinawakan ni Ricardo ang braso ni Jason at pilit na nakiusap, Dr. Saunders, mangyaring ipagpatuloy ang paggamot sa aking anak na babae ng espesyal na gamot. Nakikiusap ako sa iyo, hindi maaaring mamatay si Nora. Magbayad ka muna bago magpagamot, walang pakialam na sagot ni Jason. Sige, kukuha ako agad ng pera. Si Dr. Saunders, bigyan mo ako ng gamot para sa anak ko. Desperadong pakiusap ni Ricardo. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Patuloy niya, nagmamadaling lumabas ng hospital room na parang baliw. Sa kanyang likuran, si Jason at ilang mga nurse ay nagbulungan at napabuntong hininga bilang pakikiramay. Paano natin siya unang mabibigyan ng gamot? Oh! Narinig ko na ibinento lang ng lalaking iyon ang isa sa kanyang mga bato para bayaran ang pagpapagamot ng kanyang anak. Kawawang magulang. Ngunit kung walang pera, lahat ay walang silbi. Sa sandaling ito, si Ricardo ay nagmamadaling lumabas ng ospital na parang baliw ngunit huminto sa pasukan. Pera, pera, pera. Ngayon, pera na lang ang pag-asa ni Nora para mabuhay. Ngunit saan niya ito makukuha? Napagtanto niyang hiniram na niya ang lahat ng posibleng makakaya niya para mabilis na makalakam ng pondo kanina.
Nang wala ng ibang pagpipilian, nag-dial si Ricardo ng numero sa kanyang telepono. Sa puntong ito, ang tanging magagawa niya ay subukang makiusap sa kanya kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanyang pagmamataas at dignidad. Ngunit kung ikukumpara sa buhay ni Nora, ano nga ba ang kahalagahan ng kanyang dignidad? Sino ito? Sa kabilang dulo ng telepono, isang matamis at maalinsangan na boses ang sumagot. Ako ito, Ricardo. Ikaw. Bakit mo ako tinatawagan? Matagal na tayong hiwalay. Nawala ang makulat na tono kanina nang marinig ni Claudia na si Ricardo iyon. Si Claudia Carter ay hindi lamang dating asawa ni Ricardo kundi maging ang biolohikal na ina ni Nora. Noong magkasama sila sa kolehiyo, nagkaroon ng kaunting tagumpay si Ricardo sa kanyang maliit na negosyo at kumikita ng ilang daang libong dolyar taon-taon. Si Claudia ang belle ng department nila at sinamantala ang kagwapuhan nito para akitin siya sa isang class reunion. Nauwi sila sa kasal. Maayos ang mga bagay noong una. Ipinanganak pa ni Claudia ang kanilang anak na si Nora. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ma-diagnose si Nora na may leukemia. Para mabayaran ang pagpapagamot kay Nora, ginugol ni Ricardo ang lahat ng kanyang naipon at isinangla pa ang kanyang negosyo bago ito tuluyang ibenta. Nagpunta siya mula sa pagiging middle class hanggang sa magdamag. Ipinahayag ni Claudia ang kanyang tunay na kulay pagkatapos nito. Naging cold-hearted at materialistic siya sa kanyang asawa na nalugmok sa kahirapan dahil sa sakit ng kanilang anak. Paulit-ulit niyang hinahadlangan ang anumang pagtatangka nitong gumastos ng pera sa pagpapagamot ng sakit ng kanilang anak. Bukod dito, nagsimula siyang kumilos ng hindi wasto sa labas, at bago pa man makipagdiborsyo, nasangkot siya sa isang mayamang individual na pangalawang henerasyon, na nagpaplano ng kanyang sariling landas sa unahan. Sa wakas, isang buwan na ang nakalipas, sinimulan niya ang diborsyo at walang pusong pinalayas si Ricardo at ang kanilang anak na babae. Bilang isang biolohikal na ina, hindi man lang siya nakarating para makita ang kanyang anak sa loob ng isang buwan, parang nakatakas siya sa salot. Kung hindi dahil sa mga pangyayaring nagpipilit sa kanya, hindi na sana siya makontak ni Ricardo. Claudia, pwede mo ba akong pahiram ng pera? Nahihirapang tanong ni Ricardo. Ha, humihingi ka sa akin ng pera. Iba ka talaga. Paano ka naging ganito? Dapat ay bulag ako para pakasalan ka noong una. Pasalamat ako nagising ako ng maaga, panunuya at panunuya ni Claudia. Umalis ka dito. Sino ka sa tingin mo? Nang marinig ito, nalaglag ang puso ni Ricardo. Malapit nang mamatay si Nora. Kung hindi natin mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot, mamamatay si Nora. Claudia, pahiramin mo ako ng $20,000 dahil sa anak natin. Hindi. Saka paano kung 10,000? Babayaran talaga kita. Siguradong. Mapilit at natatakot na sabi ni Ricardo na baka bitin siya ni Claudia. Natahimik ang kabilang dulo ng telepono ng ilang segundo matapos siyang magsalita. I'm sorry but I'm living well with my current husband ngayon. Ang leukemia ay hindi mapapagaling. Ito ay isang walang katapusang hukay. Forget about it, naputol ang linya bago pa siya makapagsalita ng anuman. Ang malamig na tunog ng abalang tono ay nagparamdam sa puso ni Ricardo na parang nagyelo. Claudia, napakalupit ng puso mo. Naisip niya sa sarili. Sariling anak namin si Nora, paano mo siya hindi na lang pinansin ng ganito? Hindi niya kinaya. Kinasusuklaman niya ang lahat tungkol sa sitwasyong ito, kinasusuklaman niya ang pagiging hindi patas ng buhay, kinasusuklaman niya si Claudia sa pagiging walang puso, at higit sa lahat, kinasusuklaman niya ang kanyang sariling kawalan. Habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang maliit na batang babae na nakahiga doon sa sakit at tinatawag siya sa bawat onsa ng lakas na natitira niya, ang mga mata ni Ricardo ay napunta mula sa kawalan ng pag-asa sa determinasyon maging ang kabaliwan. Hindi. Sigaw niya sa loob-loob. Hindi ka hahayaang mamatay ni Daddy, Nora. Kahit na kailanganin mong lisanin ang mundong ito sa bandang huli, aking mahal na sanggol na babae. Si Tatay ay nariyan sa iyo. Alam ni Ricardo na wala siyang kapangyarihang baguhin ang nangyayari pero at least may magagawa siya kahit ano para sa kanyang anak. Kung kailangan niyang pumunta ay sabay silang pupunta.
Baby girl, mahina niyang bulong habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Si Daddy na ang bahala sa lahat. Habang nasa isip ang huling desisyong iyon, sinara ni Ricardo ang pinto sa likuran niya habang naglalakad siya palabas sa gabing determinadong hindi hahayaang mamatay si Nora ng mag-isa sa silid ng ospital na iyon. With a heavy muffled sound, diretsyong lumipad palabas ang B** ni Ricardo. Pagkalapag, kumalat ang nakakagulat na pool ng dugo sa ilalim ng B** ni Ricardo. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hinawakan ang hugis dragon na jade pendant. Tila ang bagay na ito na suot ng kanyang anak na babae sa loob ng ilang taon ay ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Gayunpaman, nang dumampi ang mga mantsa ng dugo sa hugis dragon na jade pendant sa kanyang kamay, misteryosong hinihigop ang mga ito. Sa sandaling ito, huminto ang isang Bentley Mulsanne at nagmamadaling bumaba ng sasakyan ang dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay mukhang ab** Dygard o driver, habang ang matikas na dilag ay tila master. Siya ay nasa kalakasan ng kanyang buhay, na may mislan at magagandang tampok sa mukha, at isang balingkinitan at magandang figure na higit pa sa mga tinatawag na babaeng celebrity. Nakasuot ng profesional na OL attire, ang kanyang ugali ay cool at kaya scam para sa kabayaran. Tumingin ang driver kay Ricardo na nakahiga sa pool ng dugo at sinabi na may malungkot na mukha. Itataya ang buhay niya para lokohin tayo. Kumunot ang noo ng napakagandang dilag at nagutos sa malamig na tono, anuman ang sitwasyon, tumawag kaagad ng ambulansya. Sa mga oras na ito, si Ricardo, na nakoma, ay nakaramdam na lamang ng malabong boses sa kanyang isipan. Basura. Paano ako magkakaroon ng ganitong uri ng basura? Kung nawalan ka ng bato ng tao, bibigyan kita ng dragon. Kabanata 2. Napakalupit ng mga puso mo. Ano? Mabuti naman at gising na siya. Bulalas ng driver ni Miranda Lowe na hindi makapaniwala sa downtown hospital. Mabuti naman ang pasyente. Parang minor injury lang, tumanggo ang doktor na nakasuot ng puting coat. Paano ito posible? Pagkatapos niyang tamaan, mukhang seryoso talaga at ang daming dugo, gulat na sabi ng driver. Gaya ng sinabi mo, ganoon lang ang hitsura, mahinahong sagot ng doktor. Nag-aalinlangan na tumaas ang isang kilay ni Miranda ngunit matapos makumpirma na hindi nagbibiro ang doktor, walang pag-aalinlangan niyang sinabi, kung gayon, pupuntahan ko siya. Sa pagbukas ng pinto sa kanyang silid, nakita ni Miranda ang isang nalilitong lalaki na nakaupo sa kama. Hindi makapaniwala si Ricardo na hindi siya patay at may kung anong naramdaman sa kanyang B***. Ang kanyang isip ay napuno din ng lahat ng uri ng random na impormasyon Dragon Soul Immortal Technique. Ang kanan ng Dragon Emperor. Dragon Gaze Heavenward Technique. Ano ang mga bagay na ito? At ngayon ay may mainit na sensasyon na kumakalat mula sa kanyang kaliwang bato sa bawat bahagi ng kanyang B***, di nakakaibang sarap sa pakiramdam. Habang si Ricardo ay misensin ng nag-aaral, pumasok si Miranda. Tumangala siya at nataman ang kagandahan nito. Nahigitan niya si Claudia, na minsang bumihag sa kanya. Sino ka? Hindi siguradong tanong ni Ricardo na nakaawang ang bibig. Hindi sumagot si Miranda sa halip ay tinitigan siya at nagtanong, sinusubukan mo bang mang-scam? Sandaling natigilan si Ricardo bago napagtanto ang ibig niyang sabihin. Nabangga niya ang kotse niya ng sunod-sunod na gaya ng gagawin ng isang scammer. Hindi, sabi niya na may pilit na ngiti at umiling. Oh, so ayaw mo na lang mabuhay? Casual na tanong ni Miranda. Oo, tumanggo si Ricardo bilang pagsang-ayon. Pero paano kung hindi ka namatay? Ano ang iyong plano, upang patuloy na maghanap ng kamatayan? Tanong ni Miranda na kumikislap ang mga mata sa hindi malamang layunin. Sa tanong nitong si Ricardo ay natahimik sandali. Malamig na pinagmasdan ni Miranda si Ricardo bago binigkas ang mga katagang muntik na siyang mapatalon sa kinauupuan. Magpakasal tayo. Anong masasabi mo? Napabuntong hininga si Ricardo at gulat na napatingin sa kanya. Ano? Ano ang sinabi mo? Sabi ko magpakasal tayo. Walang ekspresyong ulit ni Miranda.
Napatulala si Ricardo at napaisip pa siya kung kanina pa siya nabangga ng sasakyan imbes na tumayo siya sa harap nitong magandang babae. Paano pa kaya niya nasabi ang ganoong bagay? Huwag mo akong tignan ng ganyan. Ako ay ganap na matino. Napakunot ang noo ni Miranda nang maramdaman ang bigat ng titig nito sa kanya. Awkward na umubo si Ricardo. Pero bakit? Bakit ako? Napakataas ng tingin mo sa akin. Hindi. Quite the opposite actually, seryosong sagot ni Miranda habang umiiling. Pinili kita dahil hindi kita nirerespeto. Sa madaling salita, kailangan ko ng taong hindi natatakot mamatay para maging fiancé ko. At dahil naghahanap ka na ng kamatayan, natural na ikaw ang pinakamahusay na kandidato. Dahil hindi mo man lang pinahahalagahan ang iyong sariling buhay, ito ay isang nasayang na buhay pa rin. Bakit hindi ko hayaang gamitin ito? Siyempre, hindi kita gagamitin ng libre. Bibigyan kita ng nararapat na kabayaran. Nang matapos siyang magsalita ay nagliwanag ang mga mata ni Ricardo halatang mayaman siya. Sige. Hanggat maaari mo akong bigyan ng $20,000 hindi, $80,000 upang iligtas ang aking anak na babae, kahit ano ay mangyayari. Ang pang-araw-araw na gastos ng isang ICU ward ay astronomical at alam kung gaano karaming pera ang kakailanganin kung talagang makahanap sila ng isang katugmang bone marrow donor. Anyway, mukhang hindi naman nagkukulang sa pera ang babaeng ito kaya napagdesisyonan ni Ricardo na humingi pa dahil baka makipagtawaran din ito sa kanya. Nang marinig ito, tumaas ang kilay ni Miranda, para malinawan tayo noon pa man peke talaga ang status mo bilang fiancé ko at hindi ako magkakaroon ng anumang makabuluhang relasyon sa iyo. Hindi mahalaga. Hanggat binibigyan mo ako ng $80,000 para iligtas ang aking anak, kahit ano ay mangyayari. Ulit ni Ricardo. Kailangan mong magpakasal sa aking pamilya at maaaring magdusa ng kaunting kawalan ng katarungan dahil walang sinuman sa aking pamilya ang igagalang o pahalagahan ka. To put it bluntly, ikaw ay kasangkapan lamang. Gusto ni Miranda na ilabas ang lahat ng pangit na salita ng maaga. $80,000 para iligtas ang anak ko. Bahala na. Sige. Tumigil sa pagsasalita si Miranda. Masasabi niya na ang lalaking ito sa kanyang harapan ay gagawin ang lahat kung mayroon itong sapat na pera para iligtas ang kanyang anak na babae. Maaari niyang isuko ang kanyang buhay, at higit pa sa kanyang dignidad. Sa silid ng ICU, itinaas ni Jason, ang attending physician ni Nora, ang mga talukap ng mata ng batang babae at sinilip ang kalapit na kagamitan. Walang pag-asa. Maghanda upang hawakan ito, sabi niya. Naiintindihan, Dr. Saunders, sagot ng nurse habang naglalabas ng puting kumot para takpan ang B** ni Nora. Sa sandaling ito, nakapikit na si Nora at hindi gumagalaw sa kama na parang isang marupok na buhay na umabot na sa wakas. Tiningnan ni Jason ang maliit na batang babae na may walang pakialam na ekspresyon na hindi nagpapakita ng awa o pagkakasala. Kung hindi nila kayang bayaran ang kanilang mga medikal na bayarin, hindi na nila maaaring ipagpatuloy ang paggamit ng mga imported na gamot para pahabain ang kanilang buhay ng ilang araw pa. Ang mahihirap na tao ay makakapaghintay lamang sa kamatayan. Napabuntong hininga si Jason dahil sa panghahamak. Maya-maya lang ay may nagmamadaling pumasok sa kwarto. Nakita ni Ricardo ang puting sheet sa kamay ng nurse at nagbago ang tono nito. Stop. Anong ginagawa mo? Namatay na ang pasyente, nagulat ang nurse sa biglang pagsulpot ni Ricardo. Hindi. Paano ito posible? Nora. Nang marinig ito, si Ricardo ay tinamaan ng parang kidlat at tumakbo sa gilid ng kama na may mahinang ungol. Nang makita ang kanyang anak na babae na nakahiga doon na walang buhay at nakapikit, ang mga mata nito ay agad na naging pula bilang dugo. Hindi niya sinasadyang hinawakan ang maliit na kamay ni Nora at marahang pinagpag. Nora, gising na. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin kay Daddy. Nora, anak ko. Sa puntong ito, naiinip na sinabi ni Jason, ano ang sinisigawan mo sa silid ng ospital? Patay na siya. Bilasan mo at hayaan mong kunin siya ng nurse. Hindi mamamatay si Nora. Paano namatay si Nora ng ganoon kabilis? Gumamit ka ba ng espesyal na gamot sa kanya?
Paano siya namamatay ng ganoon kabilis? Tanong ni Ricardo na namumula ang mga mata. Sarcastic na tumawa si Jason at sinabing, hindi mo pa nababayaran ang mga bayarin mo. Sa tingin mo ba ang mga ospital ay mga kawang gawa? Bastos ka. Walang puso kang doktor. Bakit hindi mo pinainom ng gamot ang anak ko? Bakit? Di ba sabi ko sa'yo painumin mo muna ng gamot ang anak ko bago ako kumuha ng pera? Paano mo mapapanood ang anak ko na mamatay ng ganito? Paano mo matitiis? Maluhaluhang tanong ni Ricardo na may dugong mga mata. Ano ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba mahalaga ito? Sino ka sa tingin mo? Patay na ang anak mo, kaya sabihin sa nurse na kunin ang B*D. Ang silid ng ICU ay sinisingil ng oras, kaya kung mayroon kang pera, huwag mag-atubiling magpatuloy sa paggawa ng kaguluhan dito. Ngumisi si Jason at pagkatapos ay naiinip na hinihimok. Hindi namatay ang anak ko. Hindi namatay. Hinawakan ni Ricardo ang maliit na kamay ni Nora at umungol ng ayaw. Sa sumunod na sandali, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mainit na agos ang umagos mula sa kanyang kamay, pumasok sa maliit na kamay ni Nora at kumalat sa kanyang B*D. Kapag namatay na ang isang tao, ano pa ang silbi ng panghahawakan? Dalhin mo siya sa bahay at hawakan siya ng maayos, o ihinto ang paggawa ng eksena dito. Sigaw ni Jason. Hindi patay ang anak ko. Siguradong mabubuhay siya. Tuloy-tuloy na inililipat ni Ricardo ang daloy ng init mula sa kanyang B*D patungo sa B*D ni Nora. Ang nasusunog na sensasyon sa kanyang kaliwang bato at ang dagdag na impormasyon sa kanyang isipan ay nagpapalam kay Ricardo na may mga pagbabagong nangyayari sa kanyang B*D. Hindi pa rin niya naiintindihan ang mga maiinit na agos na ito na umaagos mula sa kanyang kaliwang bato, at hindi siya masyadong sanay sa paggamit nito. Pero kahit may kumislap na pag-asa, hindi siya susuko, walang humpay na nag-inject sa B*D ni Nora, umaasang may milagrong mangyayari. Mabuhay! Baliw ka ba? Nawala na lahat ng vital signs, how do you expect her to survive? Kung ang iyong anak na babae ay maaaring mabuhay, ako ay lalakad pabalik sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ngumisi si Jason, at tumawa ang nurse sa tabi niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang monitoring device na nakakabit pa kay Nora ay naglabas ng beep. Kaagad pagkatapos, ang screen ng monitor ng puso ay nagpakita ng pattern ng alon kung saan dati ay may tuwid na linya. Ang mga alon ay lumakas at mas regular sa bawat pagdaan ng sandali. Kabanata 3 paparating na ang pagganti, hindi mo ito kakayanin. Bang! Napaawang ang bibig ni Jason na para bang nakakita ng multo. Napatulala rin ang nurse na nasa tabi niya na parang hindi makapaniwala. Paano ito nangyari? Paano siya biglang nabuhay? Ito ba ay isang panloloko? Daddy, ikaw ba yan? Daddy, huwag kang umalis. Sa sandaling iyon, mahinang iminulat ni Nora ang kanyang mga mata. Ang pag-alis ni Ricardo upang makalakam ng pera ay malinaw na nagdulot ng pagkabalisa sa batang babae. Ang tanging nais niya ay ang kanyang ama ay nasa tabi niya sa kanyang mga huling sandali. Nora, gising ka na talaga. Nandito si Daddy. Mananatili si Daddy kay Nora at hindi pupunta kung saan-saan. Bumuhos ang luha sa mukha ni Ricardo habang lumuluha sa tuwa at ibinuhos ang init sa B*D ni Nora na mas walang ingat kaysa dati. Nagising siya. Talagang gumana ito. Nabuhay talaga si Nora. Nanginginig sa kaba si Ricardo, pakiramdam niya ay napunta siya sa langit mula sa impyerno. Sobrang overwhelming ang sensasyon na kahit ang isang may edad na tulad niya ay hindi napigil ang umiyak. Hinawakan niya ng mahigpit ang maliit na kamay ni Nora, na para bang hinawakan niya ang buong mundo. Natatakot siya na kapag bumitaw siya, magiging ilusyon ang lahat. Walang sino man ang makakaunawa sa kagalakan at pagkabalisa sa muling pagbabalik ng isang bagay na nawala sa kanila hanggang sa sila mismo ang nakaranas nito. Daddy, ang iyong kamay ay napakainit at komportable. Bakit ka umiiyak, Daddy? Huwag kang umiyak, ayokong umiiyak ka. Namula ang maputlang mukha ni Nora nang iabot nito ang isa pang maliit na kamay at pinunasan ang mukha ni Ricardo. Okay, hindi na ako iiyak. Napakasaya ko.
Hahaha. Okay ka na ngayon. Nabuhay muli ang Nora ko. Naramdaman ni Ricardo ang malamyos na pagdampi sa kanyang mukha mula sa maliit na kamay na iyon. Sabay tawa at iyak niya na parang kinakabahan. Daddy, gusto ko nang umuwi. Hindi alam ng batang babae kung ano ang nangyari. Ayaw lang niyang gumastos pa ang papa niya sa mga bayarin niya sa pagpapagamot. Okay, iuuwi na kita. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo bago tumanggo bilang pagsang-ayon. Tinanggal niya ang lahat ng tubo na nakakabit sa B** ni Nora at binuhat ang anak na babae sa kanyang mga bisig na handang umalis. Maghintay ka dyan. Hindi mo pa rin nababayaran ang iyong medical bill. Hindi ka pwedeng umalis. Tumayo si Jason sa harap ni Ricardo. Magkano ang pera? Malamig na tanong ni Ricardo. $38,880,000. Sabi ni Jason, naglabas ng listahan. Ano? Paano posible na napakarami? Dumilim ang mukha ni Ricardo habang kinukuha ang listahan at nagtanong. Kalokohan, sa tingin mo, libre ka sa ICU. Hindi ba nagkakahalaga ng pera ang mga espesyal na gamot? Ngumisi si Jason. Bakit mayroon pa ring mga espesyal na gamot na ginagamit sa Race Eta? Hindi mo ba pinahinto ang gamot ng anak ko dahil may utang ako? Nakita ni Ricardo ang daya sa listahan at galit na tinanong ito. Nako, ngayon lang ako nagkamali. Ang espesyal na gamot ng iyong anak ay hindi huminto ngayon. Bilasan mo magbayad, kung hindi ko pa naibigay ang gamot sa anak mo, nakaligtas pa kaya siya. Saglit na kumislap ang mga mata ni Jason, at walang hiya siyang nagyabang. Ano itong progesterone injection? Mapanlin lang kang doktor, sinusubukan akong lituhin dahil hindi ko maintindihan. Galit na hinablot ni Ricardo ang kwelyo ni Jason, gusto niyang patayin ang bastos na iyon kaagad. Ang iniksyon ng progesterone ay karaniwang ginagamit upang maiwasan ang pagkalaglag sa mga buntis na kababaihan o upang gamutin ang mga sakit sa panregla. 5 taong gulang pa lang si Nora, paano kaya niya ito kailangan? Ang walang pusong doktor na ito ay hindi lamang tumanggi na magligtas ng mga buhay kundi nagreseta rin ng mamahaling gamot na nanloloko sa mga pasyente. Ito ay talagang nagtutulak sa mga tao patungo sa isang patay na dulo. Hayaan mo, anong gusto mong gawin? Ipinapayo ko sa iyo na magbayad ng masunurin. Gusto mo bang maglaro ng magaspang? Hindi mo ba alam ang impluensya ko sa Edoland? Mayabang na banta ni Jason. Kahit na nalantad, si Jason ay nanatiling hindi nabigla at ipinagpatuloy ang kanyang mapagmataas na babala. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang impluensya mo. Maglakas loob na maging walang ingat. Maya-maya lang, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Pumasok si Miranda na may galit na ekspresyon sa kanyang magandang mukha na mas naging malamig pa kaysa dati. Ayaw niyang pumasok sa orihinal. Naranasan na ni Ricardo at ng kanyang anak na babae ang sapat na paghihiwalay at kamatayan. Hindi gusto ni Miranda ang anumang bahagi nito. Ngunit ngayon ay hindi na niya kayang panindigan. Sino siya? Asawa mo? Nakangising tanong ni Jason nang makita ang galit na ekspresyon ni Miranda. Inakala niyang asawa ito ni Ricardo dahil walang nakakita sa ina ng bata mula nang ma-admit si Nora sa ICU. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kagandang babae siya. Kaibigan ko, saglit na nag-atubili si Ricardo bago sumagot. Kaibigan. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon nyo. Ibigay ang pera ngayon o walang aalis. Maglakas loob kang gumawa ng gulo sa ospital, tatawagan kita ng mga pulis. Banta ni Jason. Ganyan ang yabang. I'll ask your president kung paano magkakaroon ng scum like you ang isang ospital. Malamig na sabi ni Miranda habang inilalabas ang kanyang telepono. Nang marinig ito ni Jason ay ngumisi, tatawagan mo ba ang presidente? Bagamat may hangin ng kakisigan si Miranda at tila hindi ordinaryong tao, hindi rin siya sineryoso ni Jason. Kung kaibigan niya ang isang tulad ni Ricardo na sira at hindi man lang kayang panatilihin ang kanyang bato, gaano kaya siya kahalaga? Hindi nag-aksaya ng oras si Miranda at nag-dial ng numero, Mr. Davidson. Si Miranda ito. Nasa Pediatric Intensive Care Unit Room 3 ako. Pwede ka bang sumama? Wow, mukhang seryoso. Mayroon ka bang numero ng Pangulo?
Sumagot ba siya? Panunuya ni Jason. Nginitian lang siya ni Miranda at malamig na tumayo roon nang hindi nagsasalita. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok ang isang medyo mabilog na lalaki. Ginoo, Mr. Davidson. Nang makita ang bagong dating ay agad na nagbago ang kutis ni Jason. Hindi niya inaasahan na ang kaibigan ni Ricardo ay maaaring tumawag lamang at talagang dumating si Sean Davidson, ang presidente ng ospital. Ms. Lowe, anong ginagawa mo dito? This is, magalang na tanong ni Sean kay Miranda pero may hinala. Nang makita ang ugali ni Sean, nakaramdam si Jason ng buhol sa kanyang tiyan at pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya inaasahan na kilala talaga ni Miranda si Sean, at ang paraan ng pag-arte niya ay nagbigay kay Jason ng masamang pakiramdam. Sabihin mo kay Mr. Davidson ang nangyari. Naniniwala akong bibigyan kanya ng hustisya, hudyat ni Miranda kay Ricardo. Alam kung ano ang susunod na mangyayari, tumingin si Jason sa kanya nang may pagmamakaawa. Nang hindi man lang tumitingin sa kanya, iniabot ni Ricardo ang bill kay Sean at sinabing, ito ang detalyadong listahan ng mga singil na ibinigay sa akin ni Dr. Saunders. Mula sa pagkakautang ko hanggang ngayon, wala pang 2 araw pero mahigit $30,000 ang halaga nito. 5 taong gulang pa lamang ang aking anak na babae at may leukemia ng bone marrow cell. Gayunpaman, may mga gamot para sa pagpapalaglag at mataas na presyon ng dugo sa panukalang batas na ito, kulang na lang tayo ng mga birth control pills. At pati na rin ang 24 na oras na dosis na umaabot sa 10 kilo. Kahit na para sa IV drip ng elepante, sobra na. Matapos pakinggan ang lahat ng ito, ilang beses na nagbago ang mukha ni Sean bago sinampal ng kamay si Jason sa mukha. Jason, nakagawa ka ng isang mahusay na trabaho. Isa kang kaiyahiyang tao na nagdala ng kahihiyan sa aming ospital. Simula ngayon tanggalin ka na. Nang marinig ang balitang ito, tuluyang natigilan si Jason habang nagmamakaawa, Mr. Davidson, mangyaring huwag gawin ito. May mga pagkakamali nga akong nagawa pero ipinapangako ko na hindi ko na uulitin ang mga iyon, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakamali. Yan ba ang tawag mo sa kanila? Panloloko ang ginawa mo, pinaglalaruan ang buhay ng mga tao. Galit na sigaw ni Sean. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Miranda nang hindi nasisiyahang ugong at sinabing, pinapaalis lang siya. Sa tingin ko, dapat nating ibigay ito sa tagapagpatupad ng batas para sa masusing investigasyon. Kung hindi ito available para sa iyo, Mr. Davidson, maaari akong magpa-follow up ng isang tao mula sa legal department ng aking kumpanya. Oo, Ms. Lowe, tama ka. Kailangan nating mag-imbestiga ng maigi pagdating sa mga peste na ito sa ospital. Huwag kang mag-alala, ginagarantiya ko na seryosohin natin ang usaping ito. Tatawagan ko ang Bureau of Enforcement ngayon din. Nang marinig ito, kinilig si Sean at mabilis na sinabi iyon. Noong una ay gusto niyang protektahan si Jason, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ay agad siyang nagbago ng isip. Hindi niya kayang masaktan ang pamilya Lowe. Gusto ni Miranda na ibagsak si Jason at walang paraan na maprotektahan siya. Flop. Si Jason ay bumagsak na parang putik sa lupa at sumigaw na nagsusumamo, Mr. Davidson, mangyaring huwag gawin ito. Ms. Lowe, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Ginoo. Willis. Mr. Willis, maawa ka sa akin. Pakawalan mo na ako. Sa huli, gumapang ang tiwaling doktor na ito sa paanan ni Ricardo na may uhog at luha na humihingi ng awa. Alam niyang kung malantad ang lahat ng malilim niyang pakikitungo, maswerte siya kung 10 o 8 taon lang siyang makulong. Tapos na ang buhay niyang ito. Malamig na sumangot si Ricardo at sinipa si Jason gamit ang isang paa. Awa. Nagpakita ka na ba ng anumang awa sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya na sinira mo? Masyado kang kasuklam-suklam bilang isang tao, kaya ngayon ang karma ay kumakatok sa iyong pintuan. Kabanata 4 na anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Salamat talaga. Seryosong sabi ni Ricardo kay Miranda sa labas ng hospital room. No need, you're kind of mine now, casual na sagot ni Miranda.
medyo kakaiba ang ekspresyon ni Ricardo. Si Miranda ay parang isang diyosa, at nang marinig niya ang kanyang pag-aari na siya ay pag-aari niya ay naramdaman niya, well, ito ay nagpaisip sa kanya ng ilang mga hindi naaangkop na kaisipan. Sa sumunod na segundo, parang na-realize din ni Miranda ang tunog niya at iniba ang usapan, nga pala, marunong ka ba ng gamot? May leukemia ba ang anak mo? Malinaw niyang narinig ang lahat sa labas ng pinto noon walang vital signs ang kanyang anak ngunit nabuhay muli. At ngayon maganda ang hitsura niya. Ang lahat ng ito ay napakahimala. Kaya isang ideya ang pumasok sa ulo ni Miranda, mayroon ka bang ilang kaalaman sa medisina? Saglit na nag-alinlangan si Ricardo bago tumango, medyo. Kung ganoon, desididong sabi ni Miranda, alagaan mo muna ang iyong anak at pagkatapos ay sumama ka sa akin kailangan ko ang iyong tulong. Ang mga mata ni Miranda ay kumikinang sa tuwa. Sumunod na bumalik si Ricardo sa silid ng ospital at nagpalipos ng ilang oras sa pagpapakalma kay Nora hanggang sa makatulog ito bago maingat na umalis. Salamat sa mga koneksyon ni Miranda, personal na inayos ni Sean ang isa pang eksperto na pumunta at bigyan si Nora ng one-on-one na paggamot sa ospital. Sa kasalukuyan, ang paggamit ni Ricardo ng enerhiya ng dragon ay hindi pa rin tiyak, at ang kanan ng Dragon Emperor sa kanyang isipan ay hindi rin malinaw. Bagamat gusto na ni Nora na umuwi, malinaw na mas mabuti para sa kanya na ipagpatuloy ang pagtanggap ng propesyonal na paggamot sa ospital. Makalipas ang kalahating oras, sinundan ni Ricardo si Miranda sa isang pribadong ospital. Kung ikukumpara sa mga pampublikong ospital, ang kondisyong medikal dito ay mas mahusay at mas advanced na kagamitan ay magagamit. Siyempre, ang mga gastos ay hindi isang bagay na maiisip ng mga ordinaryong tao. Tanging mayayaman o mayayamang tao lang ang kayang magpagamot dito. Ginoo. Si Elliot ay isang taong sinusubukan kung manalo siya ay isang napakahalagang kasosyo sa negosyo. May leukemia din ang anak niya. Kung mapapagaling mo siya o mapapabuti mo ang kanyang kalagayan sa anumang paraan na posible, kung gayon malaki ang ginawa mo sa akin. Intindihin. Seryosong sabi ni Miranda sa labas ng isang high-end na pinto ng ward. Gagawin ko ang aking makakaya. Walang ganang sagot ni Ricardo nang walang pangako. Walang sabi-sabi, kumatok si Miranda sa pintuan ng ward at pinapasok si Ricardo at ang kanyang driver. Bilang isang ikatlong henerasyong miyembro ng pamilya Low na may natatanging personal na kakayahan at walang awa na katalinuhan sa negosyo. Ang kanyang kagandahan ay hindi isang bagay na mahalaga sa kanyang pagpapakitang gilas kumpara sa ibang mga bagay na kanyang tinataglay. Ngunit sayang, si Miranda ay ipinanganak na isang anak na babae at hindi kailanman napaboran sa pamilya Low. Ang pinaka hindi niya matanggap ay nagustuhan siya ni Isa Austin, ang anak ng pamilyang Austin sa kabisera, at nag-propose sa pamilya Low. Maliban sa nakababatang kapatid ni Miranda, lahat ng miyembro ng pamilya Low ay sumang-ayon sa panukalang kasal na ito. Hindi lang dahil hindi nila kayang masaktan ng pamilya Austin kundi dahil ito rin ang magtatatag ng relasyon sa kanila. Maging ang mga magulang ni Miranda ay umaasa na ang kanilang anak na babae ay maaaring makipagsanib puwersa sa pamilya Austin. Mariing lumaban si Miranda at sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon. Kung maaari niyang dagdagan ang kita ng 10 beses sa Lowe's Pharmaceuticals sa loob ng 2 taon, hindi siya pipilitin ng kanyang pamilya na magpakasal. Gayunpaman, ito ay halos isang imposibleng gawain. Hindi siya tutulungan ng kanyang pamilya at gagamitin ni Isa ang kanyang mga koneksyon upang hadlangan siya sa bawat pagliko. Ngunit likas na matigas ang ulo ni Miranda at patuloy na nagsusumikap. Sinamantala niya ang bawat pagkakataon na dumarating sa kanya. Si Albie Elliot ay isa sa pinakamalaking wholesale na supplier ng estado ng mga hilaw na materyales. Produksyon ng gamot. Kung makakamit niya ang isang deal ng magkasama, makakatipid ito ng astronomical na halaga sa mga gastusin sa produksyon para sa pharmaceutical company ng pamilya Miranda, isang bagay na hindi maaaring maliitin. Kahit na proud siya, walang choice si Miranda kundi ang magmakaawa kay Albie ng buong respeto dahil lagi siyang maligamgam sa pakikipagtulungan sa kanya. Iyon ay hanggang sa nakita niya kung paano iniligtas si Nora ni Ricardo, biglang nagsilang ng mga bagong ideya kung paano pinakamahusay na lumapit kay Albie muli.
Pagpasok sa silid ng ospital ay nakita nila ang isang batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang, na nakahiga sa kama at mapatla ang mukha katulad ng kay Nora kanina. Gayunpaman, salamat sa napakahusay na kondisyong medikal, ang kanyang kondisyon ay tila matatag. Isang doktor na nakasuot ng puting Amerikana ay maingat na sinusuri ang pisikal na kondisyon ng batang lalaki. Ginoo Elliot, magaling ang anak mo. Huwag mag-alala. Ginagarantiya ko na mapapanatili natin siyang matatag sa talamak na yugto ng hindi bababa sa 2 taon. Sa panahong ito, gagawin din ng aming ospital ang lahat para maghanap ng mga tumutugmang mapagkukunan ng bone marrow. Nakangiting sabi ng doktor. Mabuti. Iyan ay magandang balita. Maraming salamat Dr. Atkinson. Nakahinga ng maluwag si Albie nang marinig ang balitang ito. Ang kanyang anak ay may talamak na myelogenous leukemia, CML, na nahahati sa 3 yugto, talamak na yugto, pinabilis na yugto at yugto ng krisis sa pagsabog. Ang katotohanan na ginagarantiyahan ng mga doktor na ang kanyang anak ay mananatili sa talamak na yugto sa loob ng 2 taon ay itinuturing na pinakamahusay na posibleng resulta. Dylan, huwag kang mag-alala. Gagamutin kita kahit anong mangyari. Umupo si Albie sa tabi ng kama ni Dylan at hinawakan ang kamay nito para aliwin siya. Oo Dad, naniniwala ako sa iyo. Tumango si Dylan na may maningning na mga mata habang nakatingala sa ama na may ngiti sa labi. Sa sandaling ito, tila napansin ni Albie si Miranda at ang kanyang mga kasama sa unang pagkakataon at magalang na tumango. Oh hi Ms. Lowe, pasensya na pero nitong mga nakaraang araw ay hindi ako nababahala na pag-usapan ang anumang mga deal sa negosyo. Akala niya ay dumating si Miranda upang muling pag-usapan ang tungkol sa mga potensyal na pagkakataon sa negosyo. Ginoo Elliot, mali ang pagkakaintindi mo. I'm not here to talk about cooperation, I find ngumiti si Miranda at nagsimulang magsalita. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang apurahang boses ang hamarang sa kanya. Nasa kritikal na kondisyon ang batang ito. Kailangan nating kumilos kaagad. Tumahimik ang silid nang ang lahat ay napalingon sa nagsalita. Napuno ng gulat, galit at malamig na mga titig ang hangin. Naging madilim ang ekspresyon ni Albie habang tinitigan si Ricardo at nagtanong, sino ito, Ms. Lowe? Walang magiging magandang reaksyon kapag nabalitaan nilang nasa kritikal na kondisyon ang kanilang anak. Nanatiling tahimik si Miranda habang ang kanyang driver ay nakatingin kay Ricardo na may masamang tingin at sinabing, Mr. Elliot, ito ang bagong fiancé ni Ms. Lowe. Baka hindi siya marunong magsalita ng maayos kaya please don't mind him. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na galit si Miranda habang malamig na tanong kay Ricardo. Ibinuko lang nitong lalaki ang kanyang bibig at sinabing namamatay ang anak ni Albie. Ms. Lowe, sinusubukan mo ba akong takutin? Kung hindi ako makikipagtulungan sa iyo, malalagay sa panganib ang anak ko. Humingi ng sagot si Albie. Napabuntong hininga si Miranda, Mr. Elliot, hindi ko sinasadya iyon. Mahilig lang magsalita nang walang iniisip ang lalaking ito. Hindi mahalaga kung magtulungan tayo o hindi. Maaari pa tayo maging magkaibigan. Habang nagsasalita si Miranda, muli niyang tinitigan si Ricardo, na nag-aapoy sa galit. Hindi ka ba aalis? Malamig niyang niluwa, tinuro ang daliri niya sa pinto. Dinala niya rito si Ricardo na may balak na subukan ito para makatulong sa pagpapagaling ng sakit ni Dylan. Pero ngayon, nagawa niyang saktan si Albie sa pagbuka pa lang ng bibig niya. Ikinalulungkot ni Miranda ang kanyang pagkainip at kawalang ingat sa paghahanap ng kooperasyon ng labis. Samantala, ang kanyang driver ay tila nag-e-enjoy ng kaunti sa kanilang kalagayan at may sama ng loob kay Ricardo sa hindi malamang dahilan. Anuman ang kanilang mga reaksyon, si Ricardo ay nanatiling nakatutok at seryoso habang siya ay agarang napabulalas, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Nanganganib na mawalan ng buhay ang batang ito anumang minuto ngayon. Kailangan nating kumilos ng mabilis, mayroon lang tayong 20 minuto bago maging huli ang lahat. Kabanata 5 Pagtatiboy. Kalokohan. Sa tingin ko, ikaw ang nasa panganib. Galit na galit si Albie, malamig ang boses.
Ngumisi ang lalaking nakaputing coat na si Luca Atkinson. Napakatatag ng ospital natin ang kalagayan ni Dylan. Siya ay may talamak na myeloid leukemia at kasalukuyang nasa isang talamak na yugto. Paano siya nasa panganib? Nandito ka ba para manggulo? Hindi ko sinabing dahil sa leukemia. Nalasan ang batang ito. Paliwanag ni Ricardo. Nag-infuse siya ng dragon energy sa kanyang mga mata at nakita niyang umaagos ang D** ni Dylan ng mga hibla ng dark green poison. Sa lalong madaling panahon, sasakupan nito ang kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang lalasunin ng ospital ang mga pasyente? Lalong nagalit si Luca at tinuro si Ricardo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ilang mga pagkain ay hindi naghahalo ng maayos. Maaaring hindi sila lason sa kanilang sarili ngunit maaaring nakamamatay kapag kinakain ng magkasama, umiling si Ricardo. Huwag kang katawa-tawa. Sa palagay mo ba ang pribadong ospital na ito ay gagawa ng isang pangunahing pagkakamali? Ngumisi si Luca at hindi nasisiyahang tumingin kay Albie. Ginoo. Elliot, naniniwala ka ba sa kalokohang ito? Wala ka bang tiwala sa amin? O hayaan natin ang lalaking ito na gamutin ang iyong anak? Nang marinig ito, mabilis na umiling si Albie at sinabing, Dr. Atkinson, talagang hindi ko iyon sinasadya. Huminga siya ng malakas at sinabing, MS. Lo, bakit ayaw mong mawala ang aso mo? Sa itaas na bilog ng lungsod ng Edolan, maraming tao ang nakarinig tungkol sa paghahanap ni Miranda ng live-in na asawa at alam kung ano ang nangyayari. Nang marinig niyang sinabi ng driver na si Ricardo ang nobya ni Miranda, nakaisip kaagad si Albie ng ilang adjectives, inutil, gigolo, walang hiya, at walang kabuluhan. Paano siya maniniwala sa sinabi ng ganoong tao? Ang kanyang anak ay nangangailangan pa rin ng paggamot dito. Hindi niya kayang masaktan ng mga doktor dito. Nalungkot si Miranda nang marinig ni Albie ang pagtawag kay Ricardo ng ganoon. Alam niyang galit na galit si Albie. Ang proyekto ng pakikipagtulungan ay ganap na bumagsak. The next second, Miranda gritted her teeth and glared at Ricardo, I told you to get lost. Hindi mo ba ako narinig? Mas mabuting huwag na akong makitang muli. Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni Ricardo ang pag-aalipusta sa sarili. Gayunpaman, kahit na tinatrato siya ng lahat na parang biro, nang umalis, ipinaalala pa rin niya sa kanilang lahat na ang batang nakahiga sa kama ay inosente. Pagtingin kay Dylan, parang nakita ni Ricardo ang sarili niyang anak. Kapag nagkabisa na ang lason, mabubutas mo na ang kanang hinlalaki ng paa ng bata at makakalabas ng dugo. Sa parehong oras, pakainin siya ng ilang onsa ng dugo ng manok. Baka iligtas niya ng buhay niya. Pagkasabi nito ay ibinoling ni Ricardo ang tingin kay Miranda. Babayaran kita sa mga gastusang medikal na iyong sinagot para sa aking anak sa lalong madaling panahon. Hehe. Napamura si Miranda, iniwas ang mukha at hindi na muling sumulyap kay Ricardo. Siya ay isang taong ilalagay ang kanyang buhay sa panganib para sa pera, yumuko ng napakababa upang sadyang magdulot ng mga aksidente para sa kabayaran, paano siya makakaasa na babayaran niya ang anumang pera? Hindi siya makapaniwala na naisipan pa niyang humingi ng tulong sa ganoong tao sa anak ni Albie. Matapos ma-kick out, muling bumalik si Ricardo sa downtown hospital. Hindi pa rin nagigising si Nora sa kwarto niya sa ospital. Habang pinagmamasdan niya ang mukha nito na muling nanembalik ang malusog na kulay at nakitang muli ang epekto ng gamot, nadama ni Ricardo na sulit ang lahat ng paghihirap niya. Biglang, tila nagulat si Nora sa kanyang pagtulog at nagsimulang magyapos ng kanyang mga braso. Tatay! Daddy, huwag mo akong iwan! Sigaw niya. Ayaw na sa akin ni Mommy. Ikaw na lang ang natitira. Daddy! Huwag mo akong iwan! Mabilis na hinawakan ni Ricardo ang maliit na kamay ng kanyang anak at marahan itong inaliw, nandito si Daddy. Nandito si Daddy. Naramdaman ang init ng malaking kamay nito sa kanya, agad na kumalma si Nora at sumili ang mapayapang ngiti sa maliit na mukha nito nang lumitaw ang dalawang dimples sa magkabilang gilid nito. Daddy! Daddy! Tahimik niyang bulong na may kontentong ekspresyon sa mukha. Naramdaman ni Ricardo ang pagkatunaw ng kanyang puso. Nora, siguradong malulusog at magpapasaya sa iyo ang tatay mo. Siguradong.
Samantala, sa private hospital room sa kabilang side ay humihingi pa ng tawad si Miranda kay Albie pagkaalis ni Ricardo. Ginoo Elliot, hindi ko ito pinahintulutan. Kahit na hindi tayo makapagnegosyo ng magkasama, hinding-hindi ko hahayaang may sampain ang anak mo. Ngumiti ng nakakaloko si Albie at sinabing, hehe, Ms. Lowe, dapat nakahanap ka ng mas matinong lalaki kahit gusto mong maghanap ng gigolo. Ang ganitong uri ng manggugulo ay magdadala lamang sa iyo ng problema sa lalong madaling panahon. Oo, Mr. Elliot, tama ka, tumango si Miranda na may mapait na ngiti. Daddy, sobrang sama ng pakiramdam ko. Gayunpaman, sa sandaling iyon na tahimik na nakahiga si Dylan doon bago biglang hinawakan ang braso ni Albie at sumigaw ng masakit. Ubo-ubo. Puff. Ang sumunod na segundo ay umubo ng 2 beses ang batang lalaki bago biglang bumulwak ang dugo sa kanyang bibig at ilong. Isang maliit na mukha ang biglang namutla. This time, tulala na talaga si Albie. Dylan. Anak, anong meron? Nanginginig ang boses ni Albie, at sa sumunod na segundo ay hinawakan niya ang puting Amerikana ni Luca at nagtanong sa galit na tono, Dr. Atkinson, anong nangyayari? Natigilan din si Luca, paano nangyari ito? Tumulo, patak. Sa sandaling ito, ang monitoring device na nakakabit kay Dylan ay naglabas ng apurahang tunog, na nagpapahiwatig na ang mga vital sign ng maliit na bata ay sumasailalim sa isang matinding pagbabago. Bilisan mo, iligtas mo ang anak ko. Ang aking anak ay nagkaroon ng malubhang aksidente. Kung hindi mo siya mailigtas, baka magsara ang ospital. Sigaw ni Albie na may pulang mata. Gayunpaman, si Luca ay nalilito kung ano ang gagawin at walang ideya kung ano ang nangyayari. Idiot! Anong nakatayo ka dyan? Iligtas siya. Histeryosong sigaw ni Albie. Ubu. Patuloy na naglalabas ng dugo ang bibig at ilong ni Dylan, nagsimulang manginig at nanginginig ang B** niya, at naging nakakatakot na kulay asol ang mukha nito. Ano ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon lang siya okay. Bulong ni Lucas sa kanyang sarili, pakiramdam na lubos na nawawala at hindi sigurado kung paano magpapatuloy. Nang makita ni Albie ang kanyang anak na umuubo ng dugo at nanginginig, malapit na siyang magwala. Umiiyak pa nga ang matanda. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Miranda ang mga tagubili ni Ricardo bago siya umalis. After a brief hesitation, she spoke up, nalason kaya talaga si Dylan. Dapat ba nating subukan ang paraan na binanggit ni Ricardo kanina? Sa paglapag ng kanyang mga salita, si Albie ay kumapit sa kanyang mungkahi na parang isang linya ng buhay. Oo. Ano ang sinabi niya? Sa kanyang desperado na estado, ang kanyang isip ay halos hindi gumagana. O di kaya, dahil sa pang-aalipuste niya kay Ricardo, hindi pa niya talaga pinapansin ang mga detalye noon. Tusukin ang kanang hinlalaki sa paa ni Dylan para mailabas ang dugo at pakainin siya ng ilang onsa ng dugo ng manok, malinaw na naalala ni Miranda. Maglabas ng dugo. Bilasan mong magpalabas ng dugo para sa anak ko. May dugo ba tayo ng manok? Dugo ng manok. Hinawakan ni Albie si Luca at napasigaw ng paos sa kanyang desperasyon.